Ginawa nila sa'yo. After po nila akong painumin, hindi ko na po alam kung anong nangyari. Basta nakatulog na lang po ako. Pwede ba kayong nagde-date? Video call po, tas yun po yung first date namin. First date nyo pa lang. Parang nagsisisi po ako. Sana hindi na lang po ako sumama doon. Madaming pang pangarap ng magulang ko para sa akin. Bakit mo ginawa ito? Ano pangalan niya? Kyle po yung pangalan niya. Anong sasabihin mo sa nakadisgrasya sa'yo ngayon? Once na may alak, may balak. Mga kababayan na sa mga ganitong edad, nangyayari yung hindi dapat nangyari. No? May mga dapat pa tayong sisihin. Sino nga ba talaga mga kababayan ang may pagkakamali dito or sino ang may pagkukulang? Nay, magandang hapon. Ganda nga po. Ano pangalan po ni nanay? Merian Silmo po, Daddy Frankie. Ilan ang anak ni nanay? Dalawa na. Anong problema ni nanay ngayon? Upo ka, Nay. Ayan. Anong problema ni nanay? Ba't umiiyak na agad? Problema, Daddy. Opo. Anong problema ni nanay? Hanap buhay, Daddy Frankie. Hanap buhay. Bakit? Wala po ba kayong hanap buhay? Wala ko po, Daddy Frankie. Asawa nyo, anong trabaho? Solar lang po, Daddy Frankie. Ha? Solar. Solar? Do you mean solar? Nagtatrabaho sa solar, Daddy Frankie. So may hanap buhay. Bakit kayo umiiyak po? Masaya. Daddy Frankie, na nakita ko kayo. Masaya kayo. Ano po yung ilalapit yung problema kay Daddy Frankie? Yung anak ko sa anak, Daddy Frankie. Yung? Yung anak, Anak. Ilan po ba anak nyo? dalawa, Daddy. Tapos, ano nangyari sa anak nyo? Anong problema ng anak nyo po? Disgrasya po, Daddy. Na-disgrasya? Sa motor? Sa anak ko. Sa yung nakipag-birthday. Nakipag-boyfriend. Anak nyo babae? Oh. Tapos, Iwanan na siya, Daddy Frankie. nakipag-boyfriend tapos iniwan. Hindi makita, pwede tayo pumasok, Nay? Nandun. Pasok tayo. Sige, Nay, mauna ka po, susunod kami. Ayan. So, siya po yung anak nyo, Nay. Opo. Ano pangalan anak nyo? Rins Marian. Marian. Ano tawag sa'yo dito sa bahay? May po. May po. May. Opo. Hello. Lalaki. Opo. 4 na buwan na siya. Kumusta ka na, May? Okay lang naman po. Pizza. Batang-bata ka pa. Ilang taon ka na? 16 po. Lumapit sa akin ang iyong ina. Nakikiusap. Kinikwento niya yung nangyari sa iyo. Umiiyak yung nanay mo. Sa sobrang pagmamahal niya sa iyo, dinadaan na lang niya sa iyak. Si baby ngumingiti. Akala niya nangipagbiruan ako. Ano nangyari, May? Ano po, yung isang lalaki na kilala ko po siya sa Facebook. Nung tumatagal-tagal po, yun po, sinagot ko din po. Tapos, nung na po, gusto niya daw po makipagkita sa akin. Nakipagkita din naman po ako. Yung hindi ko lang po alam may balak pala sila. Paano kayo nagsimula nagkakilala sa Facebook? Opo. Cellphone. Tapos, Nag-video call din po kami minsan. Tapos nung na po, gusto niya makipagkita. Nakipagkita rin po ako after exam po namin ng grade 9. Tapos nung pumunta din po ako dun sa sabi ng location niya po. Tapos dinala kami sa kaibigan niya. Birthday niya daw po. Kaibigan niya. Tapos doon po, niyaya po nila ako. Hindi ko naman po alam, gano'n naman po yung gagawin nila sa akin. anong ginawa nila sa'yo?
After po nila akong painumin, hindi ko na po alam kung anong nangyari. Basta nakatulog na lang po ako. Pinainom ka ng? Alak po. Oo. Saan kayo pinainom ng alak? Sa bahay nila? Yung kaibigan niya po. Sa bahay ng kaibigan niya? Opo. Tapos? Tapos yun po, pagising ko parang nahilo na lang po ako. Tapos, hapon na po kasi yung kailangan ko na magpaalam. Sa kanila? Opo. Mm. Kaya umuwi na po ako. Hindi ko na po alam yung gagawin ko doon kung ano po yung nangyari sa akin after po nung pinainom po nila ako. Kaya yun. Tapos nung na po, iba-iba yung naiikilos ko sa kila mama, hindi na daw po ako nagtatrabaho. Ba't ganun daw, palagi na lang daw po akong tulog. Tapos nun, may napapansin din po yung papa ko na bakit lagi daw po akong mahilig kumain ng mangga. Tapos ganun po. Tapos nung sabi ko po, sumasakit po yung ko, tiyan ko, yung parang may tumitigas po kasi hindi pa po ako nadadatnan. Mm. Tapos yun, sabi nila ipapacheck up daw po nila ako. Ang akala ko naman po talaga is may UTI po ako. Oo. Pero nung nakita ko po, nagpa-test po kami, positive naman po yung nakalagay dun sa ko po. So, ibig sabihin, nung nakilala mo siya sa Facebook, niligawan ka niya. Hanggang sa naging boyfriend mo siya. Opo. Ano yun, after ng exam, in-invite ka niya, sumama ka, nag-inuman kayo? Opo. Maghapon kayo doon sa kanila? Doon sa bahay ng kaibigan niya? Opo, pero umuwi din po ako bago dumilim po. Ano oras kayo nagsimula mag-inom? Nung pauwi po ako nung alauna po pumunta. Alauna ng hapon. Tapos umuwi ka, anong oras na? Mag-aalas 5 na po ata. Mag-aalas 5 na. So sa ikli ng panahon, nangyari ang hindi dapat mangyari? Oo nga po, parang nagsisi po ako, sana hindi na lang po ako sumama doon. Hindi ko naman po alam, ganun pala yung gagawin sa akin. So ibig sabihin, isang beses lang kayong nag-inom, isang beses ka lang in-invite, nangyari na agad ang hindi dapat mangyari? Hindi ko akalain ba't nangyari na po yun. Gusto ko pa pong mag-aral. O tapos? Gusto ko pa pong makapagtapos kasi ako na lang po kasi inaasahan ng magulang ko. Kasi yung dalawa ko, yung kuya ko, nagtrabaho na po. Ako na lang po yung Paano na ngayon to? Gusto ko ulit po makapagtapos. Gusto mo mapag-aral, kaya lang. Kaya ganito na. Oo. May pag-usap si baby. No? Anong nangyari? Ha? Pero usog. 4 na buwan na siya. Opo. Pwede ka naman mag-aral pa. Sa susunod na po. Paalaga mo na lang yung anak mo sa nanay mo. Ilang taon na po kayo na eh? 43 Ha? 43 43. O bata pa naman si nanay. Oo. Mag-aaral pa yung mama mo. Oo. Asaan ang papa mo? Ha? Nasaan? Wala na. Wala. Taga saan yung lalaki? Di ba boyfriend mo? Siyempre, kilala mo, alam mo kung taga saan. Dagadala niya rin po siya. Yun po yung sinabi niyang lokasyon po ng tirahan nila. Pero sabi po nila, mama, baka hindi dyan yan, baka ibang lugar din yan. Sabi po nila, wala na po doon. Wala na doon. Hindi nyo hinanap doon sa kaibigan niya kung saan bahay. Hindi kayo nagreklamo sa barangay. Hindi na dati. Sobrang nasaktan po ako sa ginawa niya. Sobrang nasaktan din po ako sa ginawa niya kaya hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Chinat ko naman po siya kaso
Wala na po. Pagka ilang minuto, na-block na pala ako. Binlock ka na niya. Hoy baby, paano yan? Binlock ka na ng papa mo. Ha? Oo. Anong gagawin natin? Anong mensahe mo doon sa nakadisgrasya sa'yo? Mapapanood niya ito. Sasabihin ko po kung nasan ka man, sana kung makakilala ka ng babae, wag mo sanang igaya sa akin na ginawa mo sa akin na magbubuntis ka ng babae, hindi mo naman pala papanagutan. Sana wag mo igaya sa akin yung mga magagawa mo sa ibang babae dahil nakakahiya din po. Ganun lang? Nasan man siya, sana magpakita ka man lang kahit minsan para lang sa baby natin. Napakasakit ng ginawa mo sa akin. Sana hindi na lang kita nakilala kung ganyan din pala gagawin mo sa akin. Gusto ko pa mag-aral, gusto ko pang maabot, bakit ganito yung ginawa mo sa akin? Nagsisisi ka ba sa nangyari sa'yo? Opo, nagsisisi po talaga ako kung bakit ikaw pa kasing nakilala ko, kung bakit ikaw pa yung naging boyfriend ko. Sana hindi na lang ikaw. Anong sabi ng mga magulang mo nung nalaman nilang ganyan nangyari sa'yo? Nagalit po sila sa akin. Firme po yung galit nila sa akin ng dahil sa'yo. Bakit mo ginawa sa akin ito? Madaming pang pangarap ang magulang ko para sa akin. Bakit mo ginawa ito? Anong pangalan niya? Kahit po yung pangalan niya. Anong sasabihin mo sa nakadisgrasya sa'yo ngayon? Kung nasan ka man, sana magtino ka na. Sana wag mong gawin lahat ng ginawa mo sa akin. Dahil nakakahiya ka kung hindi mo papanagutan yung mga babaeng binubuntis mo. Sana kung magkaroon ka man ng jowa ngayon, kung mabuntis mo, sana panagutan mo, wag mong gawin ginawa mo sa akin. Sana man lang kasi magpakita ka mo sa akin. Kahit minsan lang para lang sa anak natin, kung masabi mo kung bakit mo ako ginaganto, kung bakit hindi ka man lang nag-reply sa akin, kung bakit ganto mo ako natuhin, kung bakit hindi ka nagpakita sa anak mo. Kahit minsan lang naman, sana magpakita ka dito. Ilang buwan kayong nag-boyfriend, girlfriend? 7 months. 7 months na kayo. Opo. Bago may nangyari. Opo. Tapos nabuntis ka kaagad? Opo. Hindi ko alam na gagawin mo sa akin ito. Bakit mo ginawa ito? Madami pa akong pangarap sa buhay dahil ako lang inaasahan ng magulang ko. Ako lang yung magtatagol sa kanila pagtapos ng pag-aaral ko. Bakit mo ako binuntis agad? Walang hiyang tao. Lagi ba kayong nag-date? Video call po, tas yun po yung first date namin. First date nyo pa lang. Okay. Lagi kayo nagbe-video call. Tapos first date ninyo. Opo. Yun po. Sana man lang nga magpakita yun eh. Kung bakit ginawa niya sa akin to, kung bakit ganito yung... Pero kung inireklamo ninyo sa barangay yan, kasi underage kayo pareho, nabigyan nila ng action yun. Yun po yung gusto ko sana, kaso nga lang po, Hmm. kung nasaan na yung taong yun. Reklamo nyo doon sa barangay, kayang-kayang hanapin yun. Doon sa kaibigan mo, kung saan nangyari yung krimen. Yung may isa lang pong ako hindi natandaan, yung saan po kami tumungo nung sa kaibigan niya po. Hmm. Doon po sana yung gusto kong alalahanin kung saan niya po kami dinala. Pero yung kaibigan niya, kilala mo. Hindi rin po. Siya lang naman po yung kilala ko doon. Hindi mo na maalala kung saan lugar ka nila dinala. Hindi po. Yun po eh. Mahigit isang taon na din po kasi kinalimutan ko na yun. Kasi sobrang sakit po kasi ng ginawa niya sa akin. Ilang taon ka nung nangyari yan? 15. 15. Ngayon 16 ka na. Opo. Bakit ka sumasama sa edad mong yun? Sumasama ka ng gano'n na hindi mo naman pala alam yung mga lugar. Tapos di mo pa kilala masyado yung tao. Yun nga po eh. Parang natukso lang po ako ng pag-ibig. Ba't kasi ganun? Kasi yung utak ko parang advance ko na
parang gusto niya na ako eh. Mm-mm. Parang gusto niya. Pero sa huli, iba pala eh. Mm-mm. Iba pala po yung mararating ko. Anong ibig mong sabihin na gusto na ng utak mo? Yung gusto niya na pong shota ganon. Mm. Kasi sa iba, madami pong kasing ganon. Mm. Shota na. Parang yung utak ko parang gusto niyang sumama. Pero yung puso ko, parang nangangamba. Mm. Pero mas nasunod po yung isip ko eh, kung ano po yung gusto niya. Kaya ayun po, hindi ko na yung puso ko na pigilan. Sana hindi na lang po ako pumunta doon para wala pong nangyari. Parang nakikita mo yung mga kababayan sa school ninyo, parang gano'n na may mga boyfriend sila. So parang napagaya ka rin doon. So, parang ganun po. Natukso din po ako ng ganun. Dati po kasi gala po ako, kaya yun siguro yung napapala ko. Palagi na lang gala, tas mamaya mabubutis. Sana nga lang po, hindi na lang po ako pumunta doon para hindi na lang po ako nagano. Sana nag-isip mo muna po ako bago ako pumunta doon sa tao. Kasi hindi po ako nakapag-isip ng maayos. Siyempre kung 7 months mo siyang boyfriend, di marami kayong napag-usapan. Nakapagbigay siya ng mga idea kung tiga saan siya, ano apelyido niya. Madali namang mahanap yun. Kaso nga lang po, yung apelido po talaga yung gusto kong hanapin. Oo. Kasi sa profile niya po lang pong nakalagay. Kaya hindi ko po naitatanong sa kanya kung anong apelido yun kasi hindi naman curious po ako magtanong. Sa loob ng 7 months, boyfriend mo, hindi mo alam kung ano apelyido niya. Hindi niya po kasi sinabi sa akin. Hindi ko na po alam yung gagawin ko kung yung nagbubuntis pa nga po ako, naisipan ko po talagang ipalaglag yung bata kasi ayaw po kong magbuntis. Ayaw ko pa po kasi sa mata ng tao, maano po ako. Inis po kasi hindi naman po ako madalas lumabas ng bahay. Yung po kasi sinasabi na sa akin, ba't ka nabuntis? Sabi nila. Kaya po yung iniisip ko kasi kaya gusto ko pong ipalaglag. Oo. Pero hindi po kasi nalaglag eh. Sabi ko kasi isipin mo yung bata, sabi niya po kawawa yung bata, anak kong ipapalaglag mo. Sabi niya po sa akin. Sino Kaya, nagsabi sa'yo? mama ko po. Kaya Tama. pinanindigan ko na lang po, kaya hinayaan ko na rin po yung mga nagsasabi sa akin na nabuntis po ako ng maaga. Oo. Sinasabihan ka sa school. Siyempre, nung una, pumapasok ka sa school, Opo. buntis ka na. Opo. Alam mo na buntis ka. Opo. Pero hindi ko po alam sa iba na pagtingin ko po sa kanila, parang ako po kasi yung natuturo eh. Ikaw yun? Ako po, pag tinitignan po nila ako, tinuturo po nila ako, hindi ko po alam kung anong sinasabi nila tungkol sa akin kasi buntis na po ako. Pumapasok ko po ako. Nung nga po, nanganak na po ako, sobrang iyak ko, bakit ganito? Ganito na po yung nadatnan ko. Ganito na po yung naging kahinatnan ko. Sabi ko, mag-aaral pa ako, kukulehiyo pa ako, paano ko pa sila mamaya, angat ko pa sila sa kahirapan, pero ganito na nangyari sa akin. Nakakainis ko talaga yung lalaki. Sana hindi ko na lang siya nakilala. Klaseng pinitang tao, ba't ganun yung ginagawa niya sa mga babae? Hindi ko po alam kung ako lang po yung nakaranas ng ganito o may iba rin po na naging jowa niya po na makakaranas din ng ganito. Talagang pangarap ko talaga po yung makapagtapos kasi sobrang saya ko po kapag nakakakuha po ako ng kaway, nakakapag-aral po ako. Tsaka tapos po sabi ko po kay mama, pangako po ko sa kanya magpapagawa rin po ako ng bahay. Kaso yung lalaki, sana hindi ko na lang kilala yun. Hindi ko alam, ganun pala yung gagawin nila sa akin. Bupuntisin lang ako, tapos hindi na pagpapakita. Anong klaseng tao yun? Nay, ano naman ang masasabi mo doon sa nakadisgrasya sa anak mo? I'm sure mapapanood niya po ito. May gusto ka bang sabihin sa kanya?
Sabi ko dahil, Diyos na lang bahala sa kanya. Yun na lang po, wala na. Hindi naman natutulog ang Diyos ka dali. Ano sabi ng tatay mo nung ngayon, nanganak ka na, nagkaroon ka na ng anak? Galit po din sa akin. Pinapag-aral po nila ako ng maayos. Tapos ganito po yung gagawin nila sa akin. Nagsisi ka ba sa nangyari? Opo, iyak po ako ng iyak. Wala po akong tigil. Sabi ng mama ko, huwag ka nang umiyak ha. Iyak din yung baby mo. Sabi po nila sa akin. Nung buntis ka? Opo. Sana sa nangyari sa'yo, maging aral na to sa'yo, ano? Opo. Mag-iingat ka na sa pangalawang pagkakataon. Opo. Hindi na po ako magtitiwala kung sino-sino man na lalaking mga nagloloko na ganun na lang po yung Yes, gagawin wag na nila wag kang sa mga makikipag-inuman, lalo na pag puro lalaki, tapos mag-isa mo lang. Diyan napapahamak yung mga babae. Pagsasama ang isang babae, tapos kasama puro lalaki. Once na may alak, may balak. Hindi magandang gaganap. Hindi naman lahat, pero syempre, wala kang kasama eh. No? Gusto ko pong maging nursing. Gusto mo maging nursing. Pwede pa, walang imposible, ha? Bata ka pa eh, 16 years old ka pa lang. Pwede ka pang magsimula, Magbagong buhay. magbagong buhay. Kakalimutan ko na rin po yung mga nakaraan ko. Babaguhin ko po lahat ng buhay. Sa mga masasakit na nangyayari po sa akin. Pwede kang lumipat ng school. Diba? Pahinga ka ngayon. Then, this coming school year, mag-apply ka. Sacrifice na lang kung gusto mo talaga makalimot. Lilimutan ko po talaga lahat. Para sa sarili ko na din. So, May, i-upload namin to sa YouTube, Facebook, mapapanood ng karamihan, okay lang? Okay lang po. Para aware din po yung mga ibang mga kabataan na sana po mag-iingat po sila sa mga lalaking nakikilala nila dahil hindi po lahat ng lalaki ganun po yung ugali. Kaya sulitin nyo pa po yung pagkadalaga nyo po, sulitin nyo pa po yung pag-aaral nyo. Magtapos po kayo ng pag-aaral ninyo. Tuparin nyo po yung mga pangarap niyo sa buhay. Iangat nyo rin po yung mga magulang ninyo. Kasi mahirap po kapag nakakilala po kayo ng lalaki na ganito po. Kaya sana maging awareness po kayo sa mga nangyayari po sa akin. Anong milk ng anak mo? Gatas niya. Ang estudyante, Sino bumibili? mama ko po. Mama at papa mo. Kawawa naman si mama at papa. Minsan po binibigyan din po ako ni kuya. Kuya mo. Opo. Nasaan ang kuya mo? Wala pa po. Nagtatrabaho. Opo. Ano sasabihin mo kay kuya na mapagmahal? Nagpapasalamat po kay kuya dahil tanggap niya rin po ako dahil kahit na batang-batang ina po ako, natanggap niya po ako. Nagpapasalamat po sa kanya dahil sa mga binibigay niya po sa akin na pera pangbili po ng gamit ng anak ko. Ganun po. Sige. So, yun mga kababayan, mga kabarangay. Si May, no? Yan ang naging desisyon nila, bagamat na disgrasya nga daw siya ng lalaking hindi pa niya lubos kilala. Sana mga kababayan, maging aware yung mga bata. Huwag natin pabayaan yung mga anak natin. Lagi natin silang kukumustahin, bantayan natin. Dahil pagka mga edad na ganito talaga, 15, pataas, talagang mapupusok, no? Kaya patnubay ng magulang lagi. Lalong-lalo na sa mga batang makakapanood ng bidyong ito, bago kayo pumasok sa mga bagay-bagay, pag-isipan yung maigi. Much better po, priority, unahin ninyo ang inyong pag-aaral. Okay? Kaya Jessie, no? Pahingi naman ng isang sakong bigas. Okay po. Maging aral na sa'yo yung nangyari sa'yo, ha? Maging maingat ka. Hindi ko lubos akalain mga kababayan na sa mga ganitong edad, nangyayari yung hindi dapat nangyari. No?
may mga dapat ba tayong sisihin? Sino nga ba talaga mga kababayan ang may pagkakamali dito or sino ang may pagkukulang? Maging ako hindi ko alam kung sino ang dapat managot sa nangyari kay Ate May, no? 15 years old. Kuya Rizky, thank you. Paso. Yan, Ate May, no? Sana makatulong ko sa'yo. Tapos sabi mo, ano, panggatas ng anak mo, ni student? Okay. Okay, bigyan kita. Kamay mo, be. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha? Sana makatulong yan. Salamat po sa lahat. Kita tulong ninyo po. Malaking tulong na po ito para sa panggatas po ng baby ko. Laban lang. Mag-pray ka parati. Lagi po ako nananalangin na sana. Magpakatatag ka, ha? Laban lang. Sana makabalik kami dito. Opo, salamat po. Okay, bye-bye. So, ayun mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po and God bless.